Bukod sa pandesal, ano pa ba yung paborito mong tinapay na kinakain sa umaga? Tara, samahan mo akong gumawa ng simple pero masarap na Spanish bread. Simulan natin sa pagmimix ng yeast at lukewarm milk. Tapos itatabi muna natin ito sa loob ng 5 minutes. Habang hinihintay natin ng 5 minutes, paghahaluin naman natin dito ang flour at saka salt. Pagkatapos ng 5 minutes, sinalo ko na din dito yung sugar. At saka itlog. Tapos maglalagay din pala ako dito ng konting food color. Ang ginamit ko, egg yellow food color powder. Ito ay optional lang naman. Gusto ko maglagay para mamaya medyo may kulay yung Spanish bread natin. Pagkatapos kong haluin yung liquid ingredients natin, isinama ko naman dito yung flour mixture. Tapos halu-haluin lang hanggang sa mag-incorporate na lahat ng ingredients natin. Tapos syempre isusunod ko na rin dito yung butter. Tapos hahaluin ulit hanggang sa kaya ng hawakan mamaya or kaya na siyang imasa. Yung hindi na masyadong madikit dun sa bowl. Ayan, pwede na natin i-transfer sa table. Tapos pag transfer nyo sa table, huwag nyo rin kalimutan maglagay ng oil or butter para hindi dumikit dun sa kamay or dun sa working table natin. Tapos masamasahin nyo lang hanggang sa makuha na natin yung tamang texture. Siguro hindi na bago sa inyo to kasi dun sa mga unang episode ko, ginagawa na natin kung paano magbasa ng tinapay. Basta palagi yung tandaan, kahit mag-hand mixing man tayo o gumamit man tayo ng stand mixer, halos pareho lang naman yun. Ang importante makuha nyo lang yung tamang elasticity ng dough at saka yung consistency para mas fluffy pa rin at saka mas masarap yung tinapay na gagawin natin. Sa stand mixer naman, hook attachment yung ginagamit. Ayan, dapat ganyan, elastic texture na siya. Tapos ipa-form lang ulit ng pa-bowl. Tapos ilalagay ulit natin sa bowl na merong oil para ma-rest naman natin yung dough. Tapos hahayaan lang natin ito sa loob ng 30 minutes o 45 minutes or hanggang sa mag-double size na siya. Ayan, katulad sa mga una nating episode, naglagay lang ulit ako dyan ng hot water para magkaroon ng steam dun sa loob para mas mabilis lumaki yung dough natin. Tapos habang hinihintay natin yung resting ng dough, dito i-ready na natin yung filling. Pinagsama ko lang muna yung sugar at saka yung butter. Tapos sumunod yung condense. Yung breadcrumbs natin at saka yung flour. Tapos yung milk. Halu-haluin lang ulit ito hanggang sa mag-incorporate na lahat ng ingredients. Tapos dipping wrap, tapos itatabi mo na sa chiller. Or mas okay kung sa freezer. Mas okay yon kasi para mamaya, mas madali na siyang ilagay dun sa loob ng dough natin para hindi na masyadong madikit sa kamay. After resting, magiging ganyan na siya. Tapos kailangan natin siyang i-punch out para ma-release yung air gas dun sa loob ng dough natin. Tapos dyan, kinat ko na nga siya. Yung timbang naman ng dough ko, mga 35 grams. Dito naman sa stage na to, pinipigura ko na yung bawat dough para mas maganda at mas madali na siyang palamanan mamaya. Kapag nagfigura kayo, dapat nakakompress lang yung mga daliri para mas lalong sumiksik yung dough dun sa loob. Para wala rin siyang hangin. Para hindi siya magkaroon ng butas-butas mamaya dun sa loob ng tinapay kapag naluto na. Maglalagay din pala ako ng plastic habang pinapalamanan para hindi naman siya mahanginan. Kasi kapag nahanginan yung dough natin, magkakos naman siya ng pagka-dry. Ayan, dyan magpapalaman na ako. Tapos gagamit din ako ng rolling pin para mas lalo kong ma-flat yung dough. Then sa palaman naman, mga 30 grams din yung nilalagay ko. Tapos ilalagay na natin sa tray na may breadcrumbs. Tsaka natin i-arrange sa tray. Dito hindi na ako gumamit ng wax paper, naglagay na lang ako ng cooking spray. Yung iba hindi na naglalagay kasi since pero naman breadcrumbs, hindi na siya didikit dun sa tray natin. Huwag niyong kalimutan ha, bago natin i-heat yung tinapay, ibabalik pa rin natin siya dun sa oven na meron tubig. Tapos iinitin na ulit yung tubig para magkaroon ng moist dun sa loob para mas mabilis lumaki yung tinapay. Sa loob ng 30 to 45 minutes or hanggang sa mag-double size ulit yung tinapay natin.
Kung nagustuhan niyo yung binig natin ngayon, pwede nyo rin bisitahin yung YouTube ko para makuha niyo yung full recipe natin doon. Huwag nyo rin kalimutan yung subscribe ha. Siyempre, follow nyo rin yung Facebook ko. Salamat sa mga viewers. Sana nag-enjoy kayo sa mga episode natin. Ito pala yung Facebook ko, Vince Fernando Dahil. Ang YouTube ko naman, Kusina Recipe by Chef Vince.